Magandang araw kaibigan. This is Jess Anime Insights. At kung hanap nyo ay mga Tagalog review ng manga anime, welcome na welcome kayo dito sa ating channel. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang chapter 56 at 57 ng Sakamoto Days. Ano nga ba ang nangyari sa buhay ni Sakamoto at ng kanyang mga kaibigan matapos ang matinding labanan sa JAA? Halina't samahan niyo ako sa review na ito at alamin natin ang mga bagong twist sa kwento at kung paano ito nakaapekto sa kanilang buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung gusto niyo pa ng mga ganitong review. Simulan na natin. Nagsimula ang chapter sa convenience store ni Sakamoto kung saan sinabi ni Shin, "By the way, Mr. Sakamoto, okay lang daw sa kanya ang pagpunta sa JCC para kumuha ng impormasyon kay Slur. Pero sa totoo lang, wala raw talaga siyang alam tungkol sa JCC." Nagtaka naman si Hisuke at nagsabing, Makikita rin si Sakamoto na kaka-discharged lang galing sa hospital. At dito sinabi naman ni Hisuke kay Shin, "So, ibig mong sabihin na nakuha mo ang assassin's license mo gamit ang outside exam?" Ang galing naman, sinagot naman ni Shin na, hindi ganun. Habang chine-check ni Sakamoto ang expiration dates ng mga produkto, sinabi niya sa kanyang isipan na lahat ng andirito ay may fresh expiration dates. At dito nga napipikon itong si Sakamoto. At sa isip niya na baka daw gumawa na naman ng kalat itong si Nagumo. Matapos nun, chinek-nek naman ni Lou ang kanyang cellphone at sinabi, ang JCC ay isang assassin school, diba? Ito ba yun? Nang tiningnan nila, sinabi ni Shin, may website pala talaga sila at ang JCC Education Institution ay may kasalukuyang enrollment na 1,000 estudyante. Ang male-to-female ratio ay 8:2 at ang 10% ng mga estudyante na nakagraduate ay nakauha ng assassin license. Lahat ng estudyante ay nakatira sa mga dormitories at ang faculty ay may 35 staff members. Ang JCC ay isang 4-year program at ang 90% ng mga estudyante ay nag-quit or namatay sa training. Pagkatapos mabasa ito ni Lou, sinabi niyang hinding-hindi raw siya pupunta sa JCC. Sinabi naman ni Shin, tignan natin ang page ng mga graduate dito. Napangiting sinabi naman ni Hisuke na naaala niya ang mga alaala niya sa JCC. Tanong ni Lou kay Sakamoto, "Boss, graduate ka sa JCC, di ba? Pwede ka bang pumasok doon? Kasi isa ka namang alumni." Sumagot si Sakamoto ng, Hindi raw madali ang makapasok o makalabas sa JCC dahil napakahigpit ng seguridad doon. Sabi ni Shin, Kung ganun, paano po tayo?" Nang nagsasalita pa si Shin, bigla silang nakarinig ng sigaw. Nang lumingon sila, nakita nila si Aoi na hawak ang isang papel at nagsabing, "Nakita ko ito sa living room habang naglilinis ako." "Ano ito?" "Gusto ko ng paliwanag dito. Huwag mong sabihin na balak mong ipa-enroll si Hana dito at gawing mamamatay tao." Ang nakita ni Aoi pala ay isang flyer para sa general admission ng JCC. Sinabi ni Shin, "JCC admission exam?" Ayon naman kay Lou, "General admissions? Currently enrolling sila?" Teka, ibig mo bang sabihin na habang nagsasita pa lang si Lou ay, sa sumunod na eksena, makikita si Sakamoto at Shin na nakasakay na sa eroplano. Inanunsyo sa loob na kailangang i-fasten ang seatbelt at ang flight destination nila ay 3 hours from now. Habang nagbibigay ng instructions ang crew, tinanong ni Shin kay Sakamoto, "Mag-a-apply pala tayo bilang estudyante?" Sagot ni Sakamoto, "Ito ang pinaka-safe at pinakamadaling paraan para makapasok." Sinabi naman ni Shin, "Pero malalaman nila na dati kang estudyante kasi matanda ka na." Sagot ni Sakamoto, "Huwag kang mag-alala, tignan mo ang paligid mo." Sabi ni Shin. "So wala palang age limit ang JCC," paliwanag ni Sakamoto. "Ang exam para sa mga transfer students ay mahirap. Ang iba nga, taon-taon nag-insayo at nagre-retest para makapasok." Hindi makapaniwala si Shin at sinabi, "Pero isa kang graduate sa JCC, Mr. Sakamoto. Mare-recognize ka rin nila, di ba?" Sagot ni Sakamoto, "Magsusuot lang ako ng disguise." Tanong ni Shin, "Ganyan ba talaga kaluwag ang seguridad nila?" Makikita naman dito na nagrereklamo ang ilang pasahero sa ingay ng mga baguhan. Napangiti naman ang isa, sabing, "Maaga rin naman mamamatay ang mga yan." Samantala, sa isang silid, makikita ang isang babae na nagsabi sa kanyang isipan, "Wow, ang mga taong yun, mukhang malalakas sila, hindi sila kinakabahan." At dito makikita itong babae na kinakabahan at nagsabi sa sarili, "Huwag kang panghinaan ng loob, kailangan mong maging isang assassin." At dito makikita na nag-take off na ang eroplano. Sa loob, makikita si Shin at tinanong niya, "So, tungkol ulit sa test para makalipat sa JCC, gaano naman kataas ang level ng mga aplikante?" Sinagot siya ni Sakamoto, "Mas mataas ang level ng transfer test kaysa sa general exam kasi marami sa mga aplikante, mga professional na. Kaya hindi ka pwedeng magpakampante." Habang sa isipan naman ng isang aplikante na pasahero, mga siraulo, ang lakas kumain bago pa ang exam. Maya-maya, lumapit ang isang lalaki at nagsabing, "Oy, first time mo? Ang taas ng energy mo ah." Sinagot siya ni Shin, "Anong kailangan mo?" Pinakilala naman ng lalaki siya si Jay Urk na may palayaw na Kill Baby
28 years old at pang-limang attempt na raw niya ito para makapasok sa JCC. Sabi niya, matuto ka ngang rumespeto. May advice ako para sa'yo. Mas okay mag-test ng gutom ka. Kapag busog ka kasi, pumupuro lang senses mo. Sa isipan naman ng ibang aplikante, ayan na naman si Kill Baby. Tinatakot na naman ang mga first-timer. Ganyan na talaga yan. Sabi pa ni Kill Baby, isa lang daw sa bawat 40 aplikante ang pumapasa sa test na to. At nag-iiba-iba pa raw ang test kada taon, kaya hindi mo talaga malalaman kung anong klase ng exam ang lalabas. Kaya kung hindi ka nasa peak condition, patay ka. Ganun ba? Sagot ni Shin habang si Sakamoto naman ay walang pakialam at humihigop lang ng soup. Biglang kinuha ni Kill Baby ang spaghetti ni Sakamoto at kinain ito. Sabay sabing, ang mga tulad mo, ang unang nalalaglag. Ako na mismo manonood sa pagkamatay mo. Sinipa pa niya ang tray ng pagkain at sinabi, yung spaghetti mo, hindi na mainit. Tinanong tuloy ni Shin si Sakamoto, gusto mo ba siyang patayin? Kalma lang ang sagot ni Sakamoto, hindi na. Di naman na may babalik ang spaghetti. Tumatawa si Kill Baby habang papalayo. Sa likuran nila, may isang babae na nakatingin at napaisip. Ang sama naman, first time din ng dalawang yon, tulad ko. Siguradong kinakabahan din sila. Bakit niya pa sila tinakot? Pero sa isip-isip niya, hindi ito ang oras para mag-alala sa iba. Kahit kaunting pagkawala ng focus, maari niyang ikamatay. Kailangan kong pumasa at maging assassin. Pero kahit ganon, naawa pa rin siya kina Sakamoto. Kaya sinabi niya, good luck, mga newbie. Later on, nag-anunsyo ang isang flight attendant at sinabi, hello JCC applicants. Salamat sa paglipad kasama namin. Ako si Mizuno. Ipapaliwanag ko na ngayon ang protocol ng exam. Sa 360 na aplikante ngayon, may ilang undercover test administrators. Lahat ng administrators ay may special na bala na may nakasulat na letter JCC. Ang hamon ninyo ay tukuyin ang isa sa kanila at nakawi ng bala. Na nagpatanong naman sa mga aplikante at sinabing, pro-assassins ang administrators, di ba? Tayo ang lalaban sa kanila. Dito, nagtanong ang isang lalaki sa flight attendant, pwede ba naming patayin sila habang kinukuha ang bala? Oo naman, yun ay kung kaya nyo, sagot ng flight attendant. O siya, good luck sa lahat. Enjoy the flight. Sabay, lumabas mula sa taas ang iba't ibang uri ng armas na gagamitin nila upang manakaw ang bala mula sa mga administrators. Ang nakuhang armas ni Shin ay isang kutsilyo lamang. Naghanda na ang lahat at dito nagsimula ang rambulan. Nagpatayan at nagbarilan sa loob ng eroplano. Pinakita naman ang mga bata sa ibaba, nakatingin sa taas at nagsabing, uy, eroplano, bye-bye. Nang hindi nila alam na may patayan ng nagaganap sa loob. Balik sa loob ng eroplano, sobrang intense ng kaganapan at gulo dahil hindi nila alam kung sino ang mga administrators. Kaya kahit kapwa-aplikante ay nagpatayan na rin, nag-anunsyo muli ang flight attendant. Random ang pamimigay ng weapons. Kaya trabaho niyong gamitin ang mga ito ng pinaka-useful na paraan. Dito nagreklamo si Kill Baby. Ano ba to? Gusto ko ng ibang weapon. Anong gagawin ko rito? Pinakita niya ang nakuha niyang weapon, isang frying spatula. Habang nagsasalita siya, bigla siyang tinadyakan ng flight attendant sa kamay. Dahilan para mabitawan niya ang spatula. Agad naman kinuha ng babae at inatake siya sa lig ng mabilis na galaw na naging dahilan upang matalim na mahati ang kanyang lig. Sinabi ng flight attendant, ang kakayahang mag-adapt sa kahit anong sitwasyon ang katangian ng isang assassin. Ipinakita na itong flight attendant ay isa pala sa mga administrators at may dala-dala itong 3 bala. Sa kabilang lugar, ipinakita ang isang lalaki na tumalon at iniiwasan ang atake ng kanyang kalaban. Pumwesto siya sa likod at binaril ito sa ulo. Nilapitan niya ang napatay niyang lalaki at napansin niyang walang nakasulat na JCC bullet. Hindi rin ito ang test administrator. 3 tao na raw ang kanyang napabagsak, sabi niya. Pagkatapos, nag-spray siya ng alcohol sa kamay at nagsabing, Kadiri. Isang lalaki naman ang nagsabi, malamang JCC instructors o upperclassmen ang mga test administrators. Siguro nasa late 20s na sila. Pag pinanood ko ang kilos nila, makikilala ko rin ang target ko. Habang pinakita naman itong isang lalaki na chill lang sa lagayan ng mga belongings at nag-iisip na hindi pa kailangan sumabak agad sa laban. Maghihintay siya hanggang sa papaubos na. Saka lamang siya mang-agaw ng bala. Matapos nun, ipinakita si Shin na iniwasan ang atake ng isang lalaki. Sabay lapit at tinutok ang kutsilyo. Isa ka bang test administrator? Tanong ni Shin. Sa isipan ng lalaki, gusto niyang sabihin na hindi, pero sumagot si Shin ng okay. Sabay bugbog sa kanya. Sa isip ni Shin, ang dami nila, ang hirap basahin ng mga iniisip nila. Ipinakita naman ng isang babae na may dalang assault rifle, ngunit nahirapan siyang gamitin ito. Lumapit ang isang aplikante at sinabi, uy, easy target na may magandang weapon. Habang tinetest ng babae ang baril, aksidenteng naputok ito at iniiwasan ng mga aplikante. Sabi ng mga applicants, maawa ka naman, humingi ng paumanhin ang babae dahil hindi niya ito sinasadya. Sa di kalayuan, nakita ng babae si Sakamoto at nasabi, di ba siya rin yun? Isa sa mga newbie.
Na makita niyang ballpoint pen lang ang nakuha nitong weapon, nasabi niya, nakakaawa nga siya na mamatay daw talaga si Sakamoto. Naisip ng babae, hindi ito ang oras para mag-alala sa iba. Maya-maya, nagulat ang babae nang atakihin ni Sakamoto ang lalaki gamit lang ang ballpoint pen. Nagulat din ang ibang aplikante habang si Shin ay napangiti. Sinabi ni Sakamoto, ayos tong ballpen na to ah. Nag-isip ang babae, sino kaya tong mama na to? At hanggang dito lang muna ang ating video. Sa susunod na kabanata, matutunghayan natin kung sino sa kanila ang magtataglay ng JCC Bullet at kung sino ang magwawagi. Ano ang tingin nyo? Sino ang mananalo sa labang ito? Abangan ang susunod na kabanata sa JCC Trials. At kung nagustuhan nyo naman ang ating video, ay can I get a like? Paki-subscribe na rin sa ating channel at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated ka sa Sakamoto Tagalog review natin. Yun lang. Bye-bye!